Hi teachers! Today, pag-usapan na po natin ang RPMS portfolio para sa school year 2023 to 2024. Dito po sa unang page, makikita niyo po yung mga names ng mga taong involved sa ating RPMS. First is si teacher, ayan. Siya po yung kayo, okay? Kung ano po yung ilalagay niyong name, this is editable. At credits po kay Ma'am Hazel Ebalan para po sa template na to. And also, the name of your head teachers or master teacher, depende po kung sino yung inyong magiging ratee. And also, sa ating approving authority, ang ating pong principal, ayan, pwede nyo rin pong i-edit ito. So, ayan po ay para sa ating first page. At pag-usapan na po natin ang CRA number 1. Sa CRA number 1 po, under po nito ang content, knowledge, and pedagogy. Usually sa ating CRA 1, ang ginagamit po natin dito or nilalagay po nating MOV is yung ating classroom observation tool rating sheets. Dito po makikita yung ating score para sa ating classroom observation. Para sa objective number 1, meron po tayong kinakailangan ng mga MOBs. Ayan, yung first quarter na rating sheet. Pwede nyo na pong i-paste dito or gusto nyo i-photocopy nyo at ilagay sa portfolio. Pero kung accepted po sa inyo ang e-portfolio, pwede na pong ilagay dito or i-scan na lang po. Siyempre, para din sa ating second quarter, third quarter, at fourth quarter. Ayan po ang nilalaman ng ating objective number 1. Next naman po natin ay ang ating objective number 2. Nakilagay po dyan, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Still, under pa rin po ito ng ating classroom observation at meron po ulit tayong 4 na quarter na mayroong ganitong indicator. So, ayan, MOB 1, 2, 3, at number 4. Next naman po agad natin ang objective number 3. Applied a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. Sa MOBs po na to, pareho pa rin po yung gagamitin natin which is our classroom observation tool rating sheets. And again, meron po tayong 4 dito na rating sheets para sa ating quarter 1, quarter 2, quarter 3, at quarter 4. At sa ating pinaka-last na objective para sa CRA number 1 is objective number 4. Kailangan pa rin po dito ang ating classroom observation tool rating sheets, but this time, ang nakalagay po ditong objective is display proficient use of mother tongue, Filipino, and English to facilitate teaching and learning. Ito pong indicator na to ay ginamit lang natin ng 2 quarter, which is first quarter and third quarter. So, dun nyo lang po gagamitin or ito lang po yung ilalagay nyong MOVs para sa objective number 4. Sa ngayon po, ang i-discuss ko lang ay CRA number 1 at pa-comment po dito sa ating video kung kailangan nyo pa po para sa CRA number 2. Thank you!